So what's up, kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may FKM Baliwag branch para sa update natin. At meron tayong nakita rito na motorcycle nila. Kulay gold at kung mahilig ka sa mga maxi scooter at maporma, aggressive yung looks at panalo rin yung specification at yung price. Ano nga ba to? Ito yung FKM MTX 180. Tara, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin Yo, ngayong 2026. Tara, samahan nyo para ako. sa Walk mga around naghahanap natin ng to. motor na Ayos stick, na ayos yan. praktikal, matibay at swak sa budget na higpit. Ito ang FKM, hindi lang forma, may kalidad din. Makinig ka bro, ito ang dapat mong malaman. Kung sawa ka na sa puro yabang na makina, pakinggan mo muna bago ka basta bumili ha. FKM may dating, hindi lang pang display, may performance sa kalsada kahit araw-araw na biyahe. Tipid sa gasolina, malaking bagay yan, lalo na kung presyo ng gas ay pataas ng pataas. May parts na madaling hanapin sa market at mentes na hindi agad bubutas ng wallet. May pantra, may sport. So yun ang mga best, no? Available nga po dito ang FKM MTX 180. Meron sila isang unit dito, kulay gold. Okay, nanap ko kung meron pang ibang unit pero nag-iisang kulay gold itong MTX 180 dito sa branch nila ng FKM Baliwag. So puntahan nyo na lang, nag-iisang unit lang to dito sa branch nila. Pero tingnan nyo na lang din sa ibang branch kung available pa yung MTX na ganito. So hinihintay din natin dito yung bago nila na 400cc, wala pa sila ritong available. Pero update ko kayo sa mga susunod na vlog dito sa branch nila kung ano yung mga available unit na meron dito. So, ayan, ano ba yung pinaka special dito sa motorcycle na to? So, meron tayo dito ang TFT display na rin. Okay, 7 inches yung kanyang panel gauge. Maangas yung kanyang headlight. Okay, naka LED na rin yan. Pati yung kanyang taillight na LED na rin. Tapos maangas din yung design. Napaka-aggressive ng motorcycle na to. So, hindi rin to papatalo sa mga kakompetensya niya na mga maxi scooter din. 160 pataas. Okay. So, yun. Kung gusto mo ng ganitong motorcycle, okay, at hindi ka naman masyadong maselan sa mga, alam niyo naman sa gasoline, 'di ba? Syempre 180cc to. Malakas talaga din sa gasolina to dahil nga naglalaro din siya. Siguro tingin ko yung mga consumption nito nasa 40 kilometers din per liter. Okay. So, ayan. Ang nagustuhan ko rin dito yung ano niya, yung handlebar niya, kakaiba yung design. Talagang ang angas ng design niya. May FKM din dito sa harap. Ayan. So, may idling stop na rin tayo rito. Meron na rin tayo rito na side stand kill switch. Maganda yung upuan. Yung leather. Okay, maganda din. Tapos yung foam is malambot din. Meron din tayo rito na compartment. Pero napansin natin dito, yung upuan niya naka 45 degrees lang. Hindi na siya na-extend na 90. Pero sana na-extend siya katulad nung sa ADB or sa Core 188 nila. Okay? So sana doon na-extend ng hanggang 90 degrees. Pero ayan, maluwag din naman yung compartment. Marami kang mailalagay. So upuan natin para dun sa mga nagtatanong kung anong height natin is 5'2". Okay? Medyo pababa lang yung daan dito pero okay lang yan. Okay, so sa 5'2", kagaya ko, ayan, sobrang tingkayad. Pero manageable naman. Kaya naman siya. Okay, kasi ano naman 'to eh. Parang magaan na siya pag naitayo mo na talaga. Yan. Sa shock niya, maganda din yung shock. Okay, rate natin ng mga 8/10. Okay. Turning radius, sobrang lawak din yan. May space pa tayo rito. Pero nasa dulo na kasi tayo ng upuan eh. Ayan, okay. So, tingin ko meron ng magpo-pull out na ito. Kaya siya nandito sa labas. Okay, ayan. Yan yung design natin. Magaan yung motor. Magaan naman talaga siya. Okay? So, ano pa yung mga special na ano nito? Marami ng ano to eh, marami na rin bumili nito. Tapos, wala rin naman tayo nababalitaan na issue dito sa motorcycle ito. Pero kung meron kang alam or mga naging experience sa mga motorcycle na FKM, comment nyo naman dyan sa baba para at least ma-open kay FKM kung ano yung mga pwede nilang i-improve pa. Dahil nga wala naman talagang
motorcycle na perfect. Okay, meron talagang masisira at meron talagang magiging issue. So, yun. Pero ayan, sa forma, sa specs, sa presyo, sa tingin nyo, sulit nga ba ang bumili ng 180cc? Okay, itong MTX 180 ng FKM. So, available po yan na isang unit. Puntahan nyo na lang dito. Ayos yan. Center stand natin. Ano ba yung ano niya? Center stand, magaan ba siyang center stand? Magaan, sobrang gaan ng motor pag center stand din. Ayos. So ayun ang mga best no, available nga po dito sa may FKM Baliwag branch itong MTX 180. Ikutan natin to para sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. O karoon na natin. Ayos siya. So ayun na nga sa kanyang windshield, mataas naman siya. Okay, meron tayong kulay black dito na glossy. Okay, mataas din naman yung windshield niya. So kapag nasa high speed tayo, hindi masyadong bugbog yung ating helmet. Ayan. Pero maganda sana dito kung adjustable na rin. Pero dahil nga Pilipino tayo, may mga gumagawa ng ganon. Okay? So sa aftermarket may mabibili kang ganon. So dito naman sa part na to, hindi ko alam open ba to. Open yata to sa ilalim. Ayan, matte finish. Parang may pagka Aerox din yung headlight niya. Pero ito kasi naka-projected lamp na apat. Ito matte finish, may mga sharp design, may signal light tayo rito na mahaba. Ayan, may daytime running light dito. Okay, so telescopic fork. Ayan, matte finish na kulay black yung kanyang fender dito sa harap. Okay, maganda rin yung plastic. Naka mugs naman tayo rito. So sana dito yung mugs niya is ginawa din ng kulay gold para mas, alam mo yun, gold na talaga halos lahat. Ang kagandahan din, Kenda na rin yung kanyang brand ng tires. Ang size dito ay 180 by 14. So, yung mugs niya halos kamukha nung sa Aerox eh. Yun lang yung napansin natin dito. So, dito naman sa side, meron tayong single disc brake. Ayan, single pot caliper din tayo rito. Ayan, may ABS na rin tayo dito pala. Okay, so dito naman, sa kanya extension ng ating paa or sa footboard. Ayan, may extension tayo rito. May padding naman yan. Pwede nyo tanggalin. Ayan, may side stand kill switch tayo rito. Foot pegs para sa angkas. Ganitong design niya. Okay, matte finish na kulay black. And then kulay gold dito. MTX na emblem. May 180. Ayan, goods naman din. So, sa panggilid, meron din tayo rito na mahaba din. Parang pang NMAX yung datingan niya or yung design niya. 'Di ba? Tingin nyo. Tapos dito naman naka dual shock at may baso na rin tayo rito. Adjustable na rin 'yan. Okay? So meron din tayong grab bar. Ayan, malutong din 'to. So kung gusto niyo ng additional top box, ano na lang kayo dito, palagyan na lang kayo ng bracket para malagyan natin ng top box. Ayan. So sa kanyang taillight, ito yung pinaka taillight niya. Daytime running light niya nandito sa taas. Maangas yung datingan. May plate light tayo rito. Reflector side by side, yung kanyang signal light LED rin. Ayan, may reflector din dito at malapad yung ating fender. Ayan. So sa upuan, makakapal yung foam, sobrang lambot din. Tapos yung ating compartment, ayan, meron tayo rito malawak din. Pero dito yung kanyang battery. Ayan, ganyan yung battery niya. Okay, ganyan siya. Okay. So malawak din yung ating compartment dyan. Nandito na rin yung side mirror at yung ating battery. Okay. So meron tayong USB charging port dito. Ang kanyang USB, yung ordinary lang naman. Tapos malalim yung ating side pocket. Sobrang lalim. Pwede kang mag-charge dito habang bumabya. Hindi siya basta-basta lulusot. Okay. So ito naman yung ating key or yung remote niya. Ayan. So may ano na rin tayo rito, emergency key na rin. Tapos yung seat and fuel, ayan, responsive din naman. Okay? Tapos may side pocket din tayo rito. Dito masikip eh. Ayan, siguro mga barya or any mga papers pwede rin dyan. Okay, so sa kanyang handlebar, ito yung nagustuhan natin dito, yung handlebar niya, kakaiba.
Ang angas ng dating, ang lakas nung dating sa akin nung handlebar niya. Tapos may FKM dito, switches niya, panalo din. On and off ng kanyang idling stop. Park light, headlight and off. Electric starter. Lever natin dito. Ayan, malapad din. Smooth naman. Grip natin makapit. Throttle, mababaw. Ating lever. Ayan, smooth lang din naman. Tapos may flash din tayo dito. Flasher, ayan, flasher. And then, meron din tayo high and low menu. Okay, kasi naka-TFT display na rin naman tayo rito. So, sana din dito, yung katulad nung sa Core 188, nasa labas na yung mga up and down, left and right, 'di ba? Kasi dito menu pa lang din eh. Ayan, so signal light, busina. So, ayan, panel gauge natin dito naka 7 inches na to. Kaya maganda na rin, tsaka TFT display na rin tayo. So, sa likod or sa side, tambucho natin, bulky, ayan, sobrang taba. Tapos maganda rin yung kanyang cover. Ano naman to? Plastic. Tapos para siyang carbon fiber finish. Sa likod naka single disc brake, dual pad caliper. Di ko lang, ayan, may ABS na rin pala tayo dito sa likod. Ayan, naka radiator na rin, meron na rin tayong cover. Fender natin dito sa ano, or yung tire hugger natin dito, malawak din or malapad. Ayan. So, yan. So, tingin nyo, sulit nga bang bumili ng MTX 180? So, comment nyo naman yan para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Sana nakatulong tong video na to. Ayos na ayos yan. So, yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ngayong 2026 ang motorcycle na to? Comment nyo naman yan para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle. Baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos yan. So yun ang mga best no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Daan at motor na sasabay sa pangarap mong bakamdan. Hindi kailangan mamahalin agad para maramdaman mong tunay kang angat. Ang mahalaga may disiplina at alam sa daan at motor na sasabay sa pangarap mong makamtan. Kasanggara sa biyahe, mula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang andar pare. Pag negosyo pang trabaho o rides na solid at preemno, pagsabay sulit at astig. Kasanggara sa biyahe, mula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang andar pare. Pag negosyo pang trabaho o rides na solid at preemno, pagsabay sulit at astig. Yeah. Para sa lahat ng riders na lumalaban araw-araw